Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So gusto ko kayong bigyan ng update ngayon tungkol sa mangyayari next week mga kababayan sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ngayon kasi nagpa-press con yung prosecution team para magbigay ng update po sa mangyayari next week. Um, Ito po yung weekend bago ho yung pagbubukas ng panibago pong article ng confidential funds misuse. No? Pero bago po natin talakayin yon ay siguro maganda magkaroon muna ng wrap up doon po sa unang sinalang na article. Sa darating pong Martes, si NBI Director Melvin Matibag ang huli pong isasalang ng prosekusyon para sa article on threats, no, para tahiin yung kabuuan po ng naging investigasyon ng National Bureau of Investigation dito po sa continuing threat ng pangalang Pangulo laban sa atin pong Pangulo at kanya pong pamilya, no. So inaasahan ho natin yung full bureau reporting. So hindi lang po ito cybercrime investigation katulad ng ginawa po ni Attorney Lotok at ni Agent Kalilong, kundi yung iba pa hong maulat mula sa kabuuan po ng opisina ng NBI. No? So yan po yung inaasahan ho natin sa pagsalang po ni Attorney Matibag sa darating pong Martes. Sa darating pong Lunes ay inaasahan ho natin yung pong pagtatanong ng mga senator judges patungkol po doon sa subpoena para sa tax documents, AMLC documents at bank accounts, no, ng mag-asawang Duterte Carpio. So malinaw naman po yung mga binanggit na nung nakaraan. Una, wala ho tayong debate doon sa bank accounts dahil ito po ay malinaw and exception sa bank secrecy law, yung pong pagkakaroon ng impeachment trial. So, tingin ko yan po ay malinaw sa ilalim po ng ating mga batas at konstitusyon. Pangalawa, yung usapin po na AMLC documents, ang kailangan ho natin linawin doon at hindi naman ho yung nakalagay sa provision ho na ipinapakita nila, hindi ho totoo yung absolute confidentiality of AMLC. Kasi meron din ho kalangkap noon pong provision na binabanggit ho nila on confidentiality of AMLC, yung pong pagkakaroon ng information sharing mechanisms with other agencies. No? So, ibig sabihin, hindi ho totoo na absolutely hindi ho pwedeng mag-disclose ang AMLC. Ganon din po sa BIR. No? Kasi ito pong mga dokumento pong ito, in ordinary courts, hindi ho Senate Impeachment Court, pwede po itong ipakuha para maisabina ho so that we can achieve the truth, no? And more importantly, pwede ho itong gawin ng Senate Impeachment Court in pursuance of its constitutional power para ho magsabina ng mga dokumento at hanapin ang katotohanan sa mga kaso ng pananagutan katulad po ng impeachment. So, I think yan ho basically yung gist noon po magiging talakayan sa mga senator judges sa darating pong Lunes. No? So, puntahan ho natin ho yung confidential funds misuse. No? So, yan na po yung inaasahan ho nating maisasalang hopefully as early as Wednesday. Kung wala naman ho extensive na direct and cross sa darating pong Martes on Attorney Matibag. So, yung confidential funds misuse, ito po yung isa sa mga pinaka-inaantay ng bayan na talakayan at presentasyon po ng ebidensya dahil pag-uusapan po dito yung mga malalaking mausapin. Pag-uusapan yung Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pa hong mga pangalan na kumuha, tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Mapag-uusapan po dito yung pong mga similar na mga pirma nito pong mga taong ito kung saan sinabi na
parang ilang tao, isang grupo lang ang pumirma para sa mga ah, ah, tao pong ito. Ikatlo, ilalahad din po doon yung PSA report kung saan sinasabi that these particular personalities do not actually exist. They were never born, they were never married, they had never died in the Philippines. No? So, yan po yung ilan sa mga pwedeng mailatag dyan po sa confidential funds misuse. At huli, at pinakamahalaga, yung pagpapakita ho at presentasyon ng Commission on Audit Reports kung saan may pinasosoli na 448 million mula sa pangalawang Pangulo mismo. Una, doon pong sa unang paggamit ng confidential funds ng 2022, 73 million yung pong pinapasoli at nag-achieve na po ito ng finality sa Commission on Audit Proper. Ibig sabihin, kailangan na pong isoli personal ng pangalang Pangulo at ng iba pang mga napangalanan doon. Yung po 73 million. Yung po balanse ng 448 million ay kung hindi po sila nag-apila dito po sa kautusan po na ito, kailangan na rin po nilang mag-soli ng pera sa atin pong kabangyaman. So, yan po yung mga inaasahan ho natin sa darating pong mga linggo. Pagka po pinag-usapan na ho natin yung confidential funds misuse. At bakit po ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil pera po ito ng tao. Hindi po ito pera ng pangalawang Pangulo na pwede po niyang pagpasyahan kung saan lang po ito pwedeng gamitin. So, minamahalaga po ng House Prosecution Panel na dapat ang bawat piso ng pera ng bayan ay ginagamit sa dapat po niyang pinaglalaanan. At yan po yung basically puso nito po ang confidential funds misuse article. So, yun po muna. Si Kong Hayes, kung may dagdag po siya. Hindi na rin ako mag-opening statement dahil napaka-comprehensive naman ang sinabi ni Congressman Terry Ridon. Gusto ko lamang susugan yung kanyang sinabi tungkol dun sa ipinapasabpina ng prosecution panel sa impeachment court yung mga mahalagang ebidensya na ilalatag ng prosecution panel nang sa ganon mapagtibay at mapalakas ang Article 1. No? This is Article 1. No? Yung Article 1 na nakasaad doon sa Articles of Impeachment. So, yes, meron pong sigurong matinding balitaktakan tungkol dyan, but I do believe and appeal no, na itong mga dokumentong ito, kung gusto nating makita ang katotohanan, ay sana makita natin itong mga ebidensyang ito. Hindi ho ibig sabihin na guilty na ho yung respondent kapag ka isinabpi na natin itong mga dokumentong ito. Ang ibig pong sabihin nito ay pwedeng suriin ng impeachment court ng mga senator judges itong mga pieces of evidence na sa aming paniwala ay mahalaga para pagtibayin, palakasin ang aming inilagay doon sa Article 1, no? Yung sa tungkol dito sa Article 2 sa confidential funds. Now, going back doon naman sa nangyari nung nakaraang linggo, no? Nakita naman natin sa dalawang testimonya ng aming mga witnesses na ipinakilala at inilatag, hindi pa ho na gigiba, no? Yung credibility ng aming mga testigo. Yung unang testigo, inilahad at ipinakita na itong mga videos na ito ay authentic sa pamamaraan na sinasabi ng batas. No? Pangalawa, ito pong ebidensyang inauthenticate ng aming unang witness ay inauthenticate din naman ng panig ng depensa dahil kitang-kita na ginamit din nila itong ebidensyang ito. Dito naman sa pahayag o sa statement na ginawa ni Attorney Jeremy Lotto, sinabi niya rito sa kanyang testimonya na meron silang nakitang basihan, no, para makapag-file, base sa kanilang investigasyon, para makapag-file sila ng 3 counts of grave threats at saka isang kasong inciting to sedition against the respondent. So ito mahalagang makita at matukoy natin
sa pamamagitan ng paglalahad ng ebidensya. Kaya nga kami nakikiusap na kung maaari gusto nating makita kung gumagana ba yung ating accountability mechanism sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating mga ebidensya. Palagay ko, mabubuo ang konklusyon sa isipan ng ating mga husgado. So, yun lang ang gusto ko idagdag sa sinabi ni Congressman Terry Ridon. So yun mga kababayan, napakalakas ng kaso laban kay Sara Duterte. At dito mga kababayan, sa susunod na tatalakaying article, yung yaman na at yung mga confidential funds, kung paano ginastos, may utos na with finality na isuli. Ibig sabihin talagang napatunayan ng COA, mga kababayan, na mali yung paggamit. So yun, mga kababayan, ang malinaw ngayon. Doon naman po sa Article 4, yung unang tinalakay, kasi baliktad. Inuna yung Article 4 and this time, next week, Article 1, yung tungkol sa confidential funds. Yung dalawang witnesses, hindi po nabutasan. Yung credibility intact, mga kababayan, hindi nagiba. Ibig sabihin, credible witness, mga kababayan, yung dalawa. Si Kalilong, yung nauna, at yung pangalawa, si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng BARM. And sa Tuesday, tatlo lang yung ipipresent nila. Si NBA Director Attorney Melvin Matibag na inaway-away na ng magkapatid na Cayetano kasi nabanggit niya yung tungkol sa kaldero. So, kaabang-abang mga kababayan yung pag-testify. Sana naman hindi pagpaintulutan ng presiding officer na banggitin pa ang tungkol sa kaldero kasi mga kababayan, that is not the topic. Hahaba lang yung diskusyon. That is out of order. Sana tumayo na si Ping Lacson tulad ng sinabi niya para i-out of order itong si Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano. Ang subject matter, ang agenda dito, tinatalakay po yung mga pagbabanta at saka sunod yung Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Sara. Walang kinalaman dito yung issue sa kaldero. Kaya dapat hindi ito paintulutan ng presiding officer na matalakay po. Tulad po ng ginawa ni Pia Cayetano at saka ni Alan Peter Cayetano. Na pati yung interview kay Matibag ng mainstream media na hindi man nga sila pinapangalanan, ni-replay, pline doon sa impeachment court. Irrelevant, mga kababayan. Ngayon, kasi Article 1, may relasyon na po sa confidential funds, saka yung mga tagong yaman, baka matalakay na rin. Anyway, nabanggit na din po ni Terry Ridon yung pagsubtena sa mga AMLAC records at mga bank accounts. So ang magiging boto mga kababayan ng mga senador sa oral arguments ukol po sa bank at saka BIR records ni Sara Duterte. Hindi lang po siya usapin ng ebidensya, kundi isa pong pagpapasya kung uulitin ba ng Senado ang madilim na kasaysayan po ng second envelope. Remember during the impeachment trial laban kay ERAP na nagpabagsak noon sa institusyon noong 2001. So may power, alam natin kasi nasa batas ang Senado na isumpena po. Sa ilalim po mga kababayan, sana to? Ilalim ng Article 11, Section 3 ng ating konstitusyon, ang Senado po ay may buong kapangyarihan bilang isang formal na impeachment court. So ang ibig sabihin, mga kababayan, mayroon silang compulsory power
o kapangyarihan na mag-issue ng subpena doses tecum. Lagi natin itong maririnig na naman. Narinig natin itong mga terminology, legal terminology noon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Subpena, Sara Duterte ni Erap Estrada. Subpena doses tecum para obligahin ang mga bangko, yung AMLAC at saka yung Bureau of Internal Revenue na ilabas yung mga kaukulang dokumento na pinapasumpena ng prosecution. So hindi valid ang bank secrecy sa impeachment po. Hindi po valid yung argumento na may bank secrecy. Exception siya po mga kababayan. So bagamat maigpit ang Republic Act number 1405, malinaw po ang exception nito. Pwedeng buksan ang mga bank accounts kung ito ay nasa ilalim ng opisyal na paglilitis ng hukuman. Tulad sa nangyari noon at ito maulit ngayon. Dahil po yung Senado ay nagpapatakbo bilang isang korte ngayon. Hindi pwedeng gamiting palusot po ng defense yung bank secrecy law. So katibayan laban sa unexplained wealth kasi ang kinakailangan dito, mga kababayan. Ang pagsusuri ng SALN, BIR tax findings at saka bank records, ang tanging paraan mga kababayan sa ilalim ng batas upang mapatunayan kung balansi nga ba ang opisyal na kita ni Sara Duterte at saka sa kanyang aktual na yaman, yung ari-arian niya po. So kung may malaking diferensya po mga kababayan, ito'y pasok sa Republic Act 1379. Ano po siya? Yung forfeiture of unlawfully acquired property. Kasi makukonsider siya na isang ill-gotten wealth o na-obtain, nakuhang yaman sa maling pamamaraan o illegal na pamamaraan mga kababayan. Ayos pa? Yan po ang malinaw. So, public interest over privacy ang issue dito mga kababayan. Paulit-ulit nang dinala sa Korte Suprema na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno mga kababayan ay mas may mababang karapatan sa privacy. Ngayon, kung ayaw mo na sinusuri yung mga bank accounts mo, yaman mo, di stay private. Huwag kang papasok sa gobyerno. May choice ka pero pinili mo na pumasok sa gobyerno, susunod ka sa kung ano ang sinasabi ng batas. So, yun po mga kababayan ang dapat. So, ang transparency sa pananalapi ng isang vice presidente ay isang usaping pambansa. Kaya mas matimbang ang interes po ng publiko. Ang Senado po ay nagtatakda ng sariling rules. So bilang isang natatanging impeachment body, ang Senado po ang gumagawa ng sarili nitong alituntunin sa pagtanggap ng ebidensya. Kung nagawa nila, mga kababayan, na suriin ang mga dollar at peso accounts noon ni dating Chief Justice Sereno noong 2012 impeachment po. So walang anumang legal na balagid para hindi ito magawa ngayon. May precedent na po So walang sino mang senador ang pwedeng magtago sa likod ng huwad na depensa ng technical privacy. Ang impeachment court kasi po, hindi siya ordinaryong korte. Ito ay isang constitutional court of ultimate accountability. So, ang pagboto mga kababayan, pabor sa pagpigil ng ebidensya, isang tuwirang pag-abandona sa iyong sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Yun. So, dapat matuto tayo sa kasaysayan po, yung nangyari sa second envelope, mga kababayan. Noong 2001 impeachment trial ni dating President Joseph Estrada,
kung saan mga kababayan bumoto ang Senado na huwag buksan ang pangalawang sobre naglalaman po ng mga bank records. So ano po yung naging resulta? Gumuho yung tiwala ng taong bayan. Nag-walk out ang mga prosecutors at sumabog yung EDSA 2. Ganon. So dapat huwag na nilang itulak ang ating bansa sa parihong pagkakamali. We have to learn from history. So kailangan panindigan yung sariling track record ng ating mga senator judges na umupo ng senator judge nung panahon po ng previous impeachment tulad po ni Senator Loren Ligarda. Noong era pa impeachment, si Senator Loren Ligarda ay isa sa mga buong tapang na bumoto upang buksan ang kontrobersyal na ikalawang envelope. So sana ngayon, ganun din ang gagawin niya. Kahit nasa side siya, mga kababayan. Kabilang sa Senate minority na perceived to be yung inclination nasa kay Sara Duterte. Di ba po? Lalo't yung kanyang anak, mga kababayan, ay kitang-kita natin ang kulay. Kulay durian. So kung pinili niyang pumanig sa transparency noon, mga kababayan, tulad ng pinaglalaban namin bilang mga journalist si Loren walang dahilan para magkaroon siya ng ibang standard ngayon sa kaso po ni Sara Duterte. So dapat maging consistent sa prinsipyo. Di ba? Ganon din, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, na alam natin kung ano ang kulay din kasi si Alan Peter Cayetano ay tawag dito, dating vice presidential candidate ni Digong, di ba? At ngayon po, defense lawyer, senator judge pala, na sabi ng mga observers, parang sumama na sa defense team ni Sara. Sana po, maging consistent pa rin siya. Yung noon, hinahangaan siya ng mga tao kasi nasa tamang side of history siya. Ngayon, parang the Senate is under attack. Puro nagkasinungalingan po. Hanggang ngayon, pinapaniwalaan niya pa yung sarili niyang kwento. May ginawa na pong investigasyon yung CIDG na pag-alaman na hindi man po under attack. Di ba? So noong 2012 impeachment trial, mga kababayan, ni Chief Justice Renato Corona, itong si Alan Peter Cayetano, ang isa sa pinakang maingay na nagdemand ng full disclosure o pagsusuri sa bank accounts ng opisyal. So dapat consistent siya. Pag hindi, talagang magkakalataan na ng todo. So dapat gamitin ni Senator Alan ang parehong matigas na paninindigan ngayon. Hindi dapat magbago, mga kababayan. Ang definition ng hustisya depende sa kung sino ang nililitis. Tama? Dapat harapin ni Senators Ligarda at saka ni Alan Peter Cayetano ang sarili ng harapin, mga kababayan, ni Senator Loren at saka ni Cayetano, ni Alan, ang sarili nilang multo ng kasaysayan, mga kababayan. Kapag pinili nilang protektahan ang mga records po ni Sara Duterte, di ba? Kasi alam na natin, pag hindi siya, nag-iba siya ng posisyon ngayon. So ang pagbaliktad sa kanilang dating mga naging marangal na boto at prinsipyo ay magiging malinaw, mga kababayan, na patunay ng double standard at oportunistang politikal sa harap ng buong mamamayang Pilipino.
Di ba? Kaya kailangan pag-usapan natin ito at ipamuka dito sa dalawang senador, si Loren at saka si Alan Peter Cayetano. So ngayon, ano po ang mangyayari kapag hinarang ang ebidensya? So, may krisis siyempre kapag tinatago ang ebidensya. Kung ibabasura mga kababayan ng Senado ang hiling na isumpena ang mga financial records na ito, lilikha siya mga kababayan ng malalim na hinala na may pilit na pinoprotektahan. Tama po? So mawawala ng tiwala mga kababayan ang ating mga mamamayan, ang publiko sa buong impeachment process na maaring magbunga ng panibagong constitutional crisis. 'Di ba? Mga kababayan, magiging moot in academic ang impeachment. Kung walang bank at BIR records, ang mga oral arguments po ay magiging debate. Debate lang, mga kababayan, ng laway laban sa laway. Dapat may dokumento Hindi puro kwentuhan lang. At kung walang tinatago si Sara Duterte na mali, walang problema yung kanyang yaman. Sabi, di ba, malinis sila. Yan ang projection. Kaya marami yung naniniwala. So, kailangan i-welcome niya itong pagsumpena. Di ba? At dapat, kung naniniwala din ito mga kaalyado niyang senador, i-welcome din tulad ng pag-welcome niya. Hindi yung sila yung magiging harang, mga kababayan. So mawawala ng saysay ang paglilitis dahil pinagkaitan ng Senado ang sarili nitong pinaka-importanting hard evidence o itong pisikal na ebidensya. So magiging napakasamang president siya ng pagwawalang bahala. Tama po? Kapag tinagyagan ng Senado mga kababayan na itago ang mga dokumentong ito, gagawa sila ng isang mapanganib na halimbawa o dangerous president. Di ba? Parang yung pagbabanta ni Sara Duterte. Pag hindi nila kinonvict at sabihin nila nandun sila sa palusot ni Sara na freedom of expression, magiging very dangerous president po. Magiging normal na lang ang pagbabanta ng sino man sa kanino man. Di ba? Ganon din ito mga kababayan. So, dapat doon sa Article 4, i-convict si Sara Duterte para hindi natularan ng sino man yung kanyang pagbabanta. Tama ba? So magkakaroon tayo ng krisis niyan sa ekonomiya. Ang pagtatakip sa posibleng anomalya sa pananalapi ng isang mataas na pinuno ay nagpapakita ng mahina ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Maaari itong magdulot ng takot sa mga foreign institutions. Hindi foreign institution, sa mga foreign investors at pagbaba ng kredibilidad ng bansa dahil sa kawalan ng tiwala sa ating mga institusyon. Yun ang ibig kong sabihin mga kababayan. So ang pagboto laban mga kababayan sa paglabas ng ebidensya ay pagpapakita ng isang duwag na Senado. Talagang magko-collapse na yung Senate as an institution. Wala na, tapos na. So kailangan ng i-abolish yan pag ganyan, mga kababayan. Na ang ibig sabihin, hawak lang ng isang political family. Napakasamang president, mga kababayan. So kapag piniling bulagin ang sarili sa mga dokumentong dapat malaman ng taong bayan, sila mismo ang pumapatay sa diwa ng hustisya dito sa ating bansa. At sila ang direktang magiging mitsa ng panibagong destabilization sa ating bansa. Pag ganon, i-abolish na natin. Mag-chat na po tayo. Mag-unicameral na lang.
And isunod na natin yung parliamentary. Di ba, mga kababayan? Kasi, ibig sabihin niya, naging inutil na, useless na po yung Senado. So bakit pa natin isusustainize ang Senado na wala nang silbi? Di ba? Political tool na lang ng isang pamilya. So ito yung hamon, mga kababayan, sa ating mga senador, itong senator judges natin. Ang katotohanan po ay dapat huwag harangan. Ito ay hindi patungkol sa kung sino ang kung guilty o inosente itong si Sara Duterte. Ito ay pagpapasya kung papayagan ba ang taong bayan na makita ang buong katotohanan. Tama po? So ang impeachment court ay para sa katotohanan dapat. Ayon sa saligang batas, ang layunin ng hukumang ito ay magsiwalat ng katotohanan, hindi umiwas o magbulag-bulagan. Kung walang tinatago, mga kababayan, lagi nating sinasabi, paulit-ulit na tayo nito, na kung walang tinatago po yung Vice Presidente, ang mga dokumento ito ang magiging pinakang malakas niyang depensa. Tama ba? At pag naging matagumpay ang kanyang pag-depensa sa pamagitan ng dokumentong ito, ay siguradong si Sara Duterte na ang susunod na presidente. Di ba? Lalo siyang lalakas, mga kababayan. Wala na, unbeatable na siya sa 2028. Pero pag hindi ito, alam na ang konklusyon ng tao. Talaga niyang may tinatagong kayamanan. Di ba? So, hindi dapat ito ulangon, harangan ng mismong Senado. So, kung malinis, mga kababayan, ang records, bakit matatakot sa resibo? Ganun lang yon. Parang yung sa kaldero ni Alan Peter Cayetano. Bakit siya nagre-react ng ganun? Kung sabi niya wala man problema, dapat i-ignore na lang niya. Pero biglang pumutak po ang manok, sabi ng mga matatanda, pag pumutak daw ng itlog, nalata tuloy na ng itlog. So ito yung paalala natin sa Senado. Nakatitig ang buong bansa sa pagpapasya dito po sa oral arguments. Ang pagboto nila ay magpapakita kung sila ay tunay na mambabatas para sa katotohanan o kasabwat sa pagtatakip ng kasaysayan. Yan po yon. So isumpe na at buksan dapat ang mga records na to. So wala nang puwang ang palusot, mga kababayan. Kung tunay po silang mga lingkod bayan, hindi na katatakutan ang pagbasa sa numero. Tama ba? So ang kasaysayan ay marupok sa mga natatakot. Ngunit mabagsik sa mga nagtatakip sa katotohanan. So piliin nawa nila, mga kababayan, na maging bahagi ng solusyon. Huwag ng krimen na nagtatago po ng katotohanan. So ang pagboto, mga kababayan, ng pagboto laban sa pagbukas ng mga bank at BIR records ni Sara Duterte ay ang modernong version po ng second envelope siya. Yan ang mangyayari niyan. At kung tuluyan nilang bulagin po ang bayan, tandaan nila ang kasaysayan ay walang patawad po sa mga opisyalis ng gobyerno na mas pinili ang pagtatakip kaysa tingnan ang katotohanan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT,
Aleco Mills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. Hindi pala, mali. Ito naman po yung Eileen closet. Sa mga mahilig po sa mga mga imported bags and wallets. Dumiretso na lang po kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung live selling niya. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kang mag-order dyan sa kanya. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your orders and inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.